Sobrang nag-aalala nga pala kami ni mama sa tito ko na si Boy Ubo. Ilang beses na kasi siya lagi natutulog na madaling araw at umiiyak. Tinanong namin kung anong dahilan pero ayaw niya sabihin. Hanggang sa nalaman ko na broken hearted pala tong si Boy Ubo. Pero pala siya nililigawan na hindi namin alam. Siguro ay nabasted siya dahil study press nga daw yung nililigawan niya. Kaya naman nalulungkot ako para sa tito ko. Kasi 21 years old na siya pero no girlfriend since birth pa rin siya. Kaya naman bilang pamangkin parang gusto ko siyang i-cheer up. Kaya ang sabi ko magbihis siya at aalis kami. Para magmukha siyang gwapo, binahiram ko siya ng damit ko. Di ba bagay na bagay sa tito ko? Ayan, para lalong tumaas ang confident niya. Kinausap ko nga din pala kaibigan ko na si Noknok Paputok. Siya pala ay 80% team Katagumpay at 20% team Dugyo. Kinausap ko siya, sabi ko kasi malungkot si Boy Ubo. Pwede ba kami mag-road trip para ma-cheer up si Boy Ubo? Umayag naman siya, nag-reply nga si Boy Skincare, gustong sumama. Kaya ang kaso late na namin nabasa kaya di namin siya nasama. Habang nandito na nga kami sa kotse at bumabiyahe, kitang-kita ko pa rin sa mukha ni Boy Ubo na malungkot siya. Hindi nga niya alam namin yung dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Nagkausap na nga din pala kami ni Noknok na isusurprise namin siya. Bigla nga di lumungkot yung panahon para kasing lungkot ni Boy Ubo. Nakarating nga kami dito sa loob ng SM ng basang-basa. Habang naglalakad nga kami, malungkot pa rin ang tito ko na si Boy Ubo. Tapos nagulat na lang ako, bigla siya merong tinuro na picture. Sinabi na niya kasi sa amin na ganda yung itsura nung kachat niya. Ganda yung itsura na nililigawan niya, hinahati sundo niya pero binasted siya. Kaya sabi namin yung lungkot mo, ikain na lang natin yan. Tapos nakita ko si Noknok Paputok, imbis na i-cheer up, iniinggit pa si Boy Ubo. Iniinggit niya kasi sobrang dami niyang order. Pero syempre bilang isang mabait na pamangkin to the rescue, nilibro ko nga pala ang tito ko. Hindi ko nga alam kung ano tong in-order namin kasi mukhang masarap kaya ito in-order namin. Walang mahal-mahal sa akin, basta mapasaya ko lang tito ko, okay na. Kaso lang napansin ko marami palang gulay yung order namin. Hindi naman kumakain ng gulay ang tito ko kaya sabi ko kung ayaw niyo kainin yung gulay, akin na lang. Nag-walkout nga siya kasi sabi niya, bakit daw sa lahat ng bagay meron siya laging kahati. Charot. Syempre dahil nagbago na ako, gusto ko maging inspirasyon sa kabataan, ayaw ko na may nasasayang. At syempre gulay yan healthy kaya dapat wag natin sayangin. Kesa naman matapon ako na lang kumain. Hanggang sa nakita ko nga amukan ng tito ko na malungkot pa rin. Parang hindi siya makamove on. Ito na nga pala yung surpresa namin para kay Boy Ubo. Kasi ang balak namin ni Noknok Paputok ay bibili kami ng cellphone para bigay sa followers namin. Pero hindi niya alam siya ang bibilhan namin ng cellphone. Paldo-paldo naman kasi itong si Noknok Paputok kaya eto namimili na kami ng cellphone. Sobrang dami kasi ditong pagpipilian. Tumutulong na nga ako sa pagpili kasi hinahanap ko may magandang camera. Gusto ko yung nakakadaya yung magmumukha akong pogi. Charot. Habang namimili nga kami ng cellphone, nakita ko din si Boy Ubo nagmammoment. Naririnig ko bumaboses siya. Ang sabi niya kung gato lang siguro mukha ko, hindi siguro kay babaste. Medyo nasadaman ako para sa tito ko. Pero buti na lang ako, medyo hubig ko si Joshua Garcia. Kaya never ko pa na-experience mabaste. Dito nga kunyari tinatanong ni Noknok Paputok si Boy Ubo kung maganda ba tong cellphone na to, kung okay ba. Sabi naman ni Boy Ubo ay okay daw. Kaya naman nakapag-desisyon na kami na ito lang bilhin. Ito nga pala yung kunyari uuwi na kami. Pero dadalhin lang namin si Boy Ubo sa isang perfect place. Dumaan muna kami dito sa dagat para mayroong magandang tanawin at presko. Dito rin kasi yung magandang moment para magmuni-muni. Pagbaba nga ni Boy Ubo, umupo agad siya doon at nag-moment. Malungkot pa rin talaga siya. Kaya naman dito na namin siya susurpresahin. Ito na talo. Bibigyan natin kay Boy Ubo. Akala niya yung cellphone para sa followers ko. Para hindi na siya malungkot. Lungkot eh. Busted ba yan? Oo, broken. Huwag ka na malungkot. Sa'yo talaga yun. Oo, sa'yo yan. Binili ka cellphone. Ano po sa followers? Sa'yo yan, tol. Kanina pa kita napapasin lungkot mo. Ano ang problema? Sa'yo na. Grabe, napakabait naman ni Noknok to. Thank you. Abay ka. Huwag ka laging malungkot. Salamat kay Noknok Paputok. Hindi ko ini-expect. Kala ko sa followers niya bibigay sa akin pala. Grabe, solid. Thank you. Hindi na malungkot lang.